Grabe! Muntik nang mahak ang aking mga Facebook accounts. Yung Facebook profile, Facebook page, Messenger, at pati na rin apektado yung Instagram tsaka WhatsApp. Bago ang sakuna, nabasa ko mismo yan doon sa Facebook profile ko bago siya nag-log out. We noticed a new login from a device or location that you don't usually use. Please review. Syempre ita-review ko sana pero biglang nag-log out talaga. At nung biglang nag-log out na siya, nag-login ako. Tapos in-enter ko yung login and password. Pero nagulat ako, incorrect password na. Tapos inulit ko, incorrect password na talaga. Tapos pinupunta na niya ako sa verify your identity, yung sa social media, yung text or call. So, na-realize ko na talaga na nakahack na yung FB ko. So, ang ginawa ko talaga is verify ko yung identity ko and ay, salamat na unahan ko itong hacker na nanghahack ng FB ko pero na-retrieve ko sa wakas. Eto na yung story. Habang kausap ko yung friend ko via Messenger, bigla na lamang nag-log out yung Messenger ko. So nagtaka ako, bakit nag-log out? And then nag-log in ulit ako. Tapos sabi, incorrect password. So nagkubkub na ako. And then ina-ask na yung authentication app or two-factor authentication. Doon ko nalalaman na mukhang nahack nga ito, no? And then tinignan ko yung FB profile ko, nag-log out ulit. And then yung FB page, nag-log out din. Tapos, ina-ask din yung password. Tapos, in-enter ko yung password, incorrect. Ganun din sa page, incorrect password. So, parang na-realize ko na, nako, may nag-hack na. So, ang ginawa ko, dun sa two-factor authentication, di ba? Doon mo nilagay yung number mo, tapos yung email mo, and then yung mga authentication na apps or social media accounts, yun yung hinihingi. So, in-enter ko yung kailangang i-enter na confidential information and ay, buti na lang na-access ko na agad or na-retrieve ko at naibalik ko ang aking Facebook accounts. And then, chinek ko saglit yung Instagram account ko. So, napansin ko, nakaka-login pa rin ako. So, ibig sabihin, hindi pa niya pinasok yung Instagram. Tapos, chinek ko yung email ko. Baka meron nang dumating na code. So, ayun na nga, may code pero mukhang nasa process pa lang siya na kinukuha yung account ko. Kaya, inunahan ko na talaga siya. Pero, nung in-scroll down ko, hala, pati Twitter account ko pala hinahack ng kung sino man yung inggiterang aso na yan. Kaya dali-dali ko na talagang pinuntahan ulit yung profile ko para palitan lahat ng mga security features. Tapos, nakahinga na ako ng malalim nung na-retrieve ko na yung aking Facebook account as in. Nag-post lang ako ng saglit. And then, ang next na ginawa ko ay pinalitan ko agad yung password ko tsaka in-update ko yung two-factor authentication ko. May nag-comment na sa lahat yata yan nagkaroon daw kasi ng update ang Facebook kahapon. Pero, ibang-iba yung sa akin kasi kung update man yan, naka-online pa rin yung lahat ng Facebook ko, yung Messenger, yung Facebook. Yun nga lang kasi hindi ka maka-comment, hindi ka maka-post. Sa Messenger naman, hindi ka maka-message. So, ganun yon kapag nag-update. Pero naka-online ka pa rin. Yun nga lang sa akin kasi, ganyan yung nag-appear. Nag-log out talaga. Tapos, nung magla-login ako, iba na talaga yung password. Tapos, may notification talaga sa email ko na may unusual login. Kaya, pinapa-verify yung identity ko by sending OTP, mga ganyan, para to prove na ako yung may-ari ng account na yan. Sa totoo lang, nagpapasalamat ako sa two-factor authentication na to. And importante ito para ma-secure mo ang iyong Facebook account kung sakaling may manghack sa Facebook mo o kaya sa mga ibang app. Kasi, ang ginawa ko is, change ko agad yung aking password. So, lahat ng updates dyan sa security and password features ng Facebook, talagang pinalitan ko lahat para hindi niya ako balikan. Or if ever man nabalikan ako, talagang nag-iba na ulit yung pinasok ko na security features. Akala siguro ng hacker na to ay maraming lamang pera etong mga social media accounts ko, especially sa Facebook. Yun nga lang kasi hindi ako big time YouTuber. Hindi nga ako umaabot sa hundreds sa kinikita ko per month How much more kaya pag yung mga thousands, 10,000, mga ganyan. Hindi po ako big time YouTuber or Facebooker. Kaya sa mga nagbabalak talaga na mag-hack ng account, sorry kayo, wala kayong makukuha dito sa SOCMEDS ko.
Kaya ang advice ko sa inyo to secure your Facebook account, punta lamang kayo dito sa inyong settings sa may upper right portion and then tignan nyo itong settings. Ayan, settings. Tapos makikita nyo dito accounts center. So makikita nyo dito yung password and security. So dito sa password and security, i-click nyo yan. And then change password, two-factor authentication, save login, passkey. So, dapat meron kayong two-factor authentication such as yung number nyo or yung ibang account nyo, tas change password regularly such as once a month or twice a month. And then, yung save login nyo, huwag nyo kakalimutan yan kasi if ever na may mag-hack or unauthorized login tapos papalitan yung password nyo, dito siya mag-activate para hindi kayo agad ma-hack. This is for awareness, ladies and gentlemen, and sana naintindihan nyo yung way na na-recover ko agad yung aking Facebook account nung hinahack ng inggiterang asong yan. Buti na lang talaga online ako kasi hindi ko alam kung anong mangyayari if ever na busy ako or may ginagawa ako habang hinahack. Malamang sa malamang, napalitan na yung password ko at napalitan na lahat ng security information kapag hindi ko agad parang hinabol yung mga pinagagagawa ng hacker na yan. So, I hope na nakapagbigay ako ng awareness sa inyo para alam nyo rin ang gagawin nyo in any case na ganun din pero wag naman sana ang mangyari sa inyong account. So, that's all guys. Thank you and have a nice day.